Salamat sa ating dakilang Diyos, sa ating matagumpay at maayos na members meeting kahapon. Baka ba't napahaba yung focus natin sa retirement plan. Naalala ko yan dahil last week ay may kausap ako na after 37 years na sa kanyang company ay gusto niya na mag-retire next year. At yun ay kanya talagang pinakakaasam-asam. Pero kinuwento niya rin na may kasama siya na nais din mag-retire, pero naunahan siya ng stroke at ng kamatayan. So halos ang lahat ng kanyang mga benefits ay naubos lang sa pagpapagamot hanggang siya ay mamatay. Pero ang concern ko, bago mangyari yan, yung ultimate retirement, ibig sabihin ko, mamamatay tayong lahat. Babalik tayo sa lupa. At bago mangyari yan sa iyo, at hindi lang mangyayari yan sa mga seniors, maging sa kabataan, dahil sa mga disaster, karamdaman, bagyo, kagaya ng bagyo, baha, sa China, gera, sa Ukraine, sa Israel. Ang concern ko, ano ang iyong huling salita? Kung may pagkakataong ka magsalita sa huling araw o hininga ng buhay mo, kung sino man ang nastabi mo, ano ang iyong last word, will, or testament? Alam mo? Kung minsan ang mga huling pananalita daw ay sinabi ni Karl Marx na ito ay para lang sa mga hangal na hindi nakapagsabi ng marami habang siya ay nabubuhay. Pero minsan ang mga last word ay makapangyarihan, kagaya halimbawa ni Winston Churchill noong panahon ng gera, ay yung mga salita niyang never give up. Pero nung siya ay 90 years old na, ang last word niya, I'm bored with it all. I'm bored. Boring na siya sa buhay. Pero may mga mas mahigit na kapangyarihan sa buhay ng mga tao, ang mga last word, at meron yan dito sa Biblia. Kung ating pag-aralan ang mga last word ni Moses, ni David, ang mga tao ng Diyos, at si Juan, na alagad ng Panginoon, ay nag-devote siya ng chapters 13 to 17 ng huling salita ng bugtong na anak ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayong maaari tayong umalala sa lahat ng mga marami niyang sinabi, ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga tao, kahit sa huling sandali. Walang masyado sa kanyang sarili, kundi sa kanyang mga minamahal. At maging doon sa krus ng Kalbaryo, anong naalala mo sa last words niya? You still remember yung sinabi niya sa mga masama, Father, forgive them. Naalala mo ba yung sinabi niya, it is finished. Naganap na, natapos na ang pagtutubos ng mga makasalanang tao na maliligtas sa pukot ng Diyos at sa impyerno sa pamamagitan lang ng persona at gawa ng Panginoong Hesukristo na Mesiya at tagapagligtas ng salibutan. Walang pangalan sa silong ng langit upang ang taong bumagsak sa kasalanan na mapapahamak magpakailanman ay mailipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Patungo sa impyerno, dapat, subalit, makakapanahan sa bagong langit at bagong lupa. Kristo lang. It is finished. And Father, I gave up my spirit. Ito ang ating Panginoong Hesukristo. At may kapangalan siya sa lumang tipan. Ang pangalan ay Joshua. Yung binasa natin kanina sa chapter 23, may series tayo dito, pero ang plano ko,
Ngayon at next week, Lord willing, tatapusin natin ang serye ng Aklat ng Joshua. Historical books kung saan ang Panginoon ay nagpahayag ng kanyang katapatan at hindi nagbabago magpakailanman. At dito sa Tagalog Bible na meron ako, ay maganda na reviewin itong panimula para at least yung aklat ng Joshua ay makita natin ang direksyon. Sinabi dito, pagkalipas ng mahabang panahon ng paglalakbay sa ilang, dumating din ng kapahintulutan upang sakupin ng mga Israelita ang lupang pangako. Ang aklat ni Joshua ay kasaysayan ng pagsakop. Sa aklat na ito ay pinapakita ng Diyos bilang matapat na Diyos. Sa isang bayan ay isang Diyos ng pakikipagdigma. Ang salaysay nagsimula sa pagtawid sa Ilog Jordan at sa madugong pagsakop sa Jericho, chapter 1-6. Pagkatapos isinasay din kung paanong ang hukbong Hebreo ay nagpatuloy mula sa libis ng Jordan hanggang sa babundok na lugar upang sakupin ng Ai, Kabanata 7-8. At sa pamamagitan ng isang katawa-tawang pandaraya ay naging mga kaalyado ng mga Gibeonita, chapter 9. Ito ang sinundan ng isang malaking digmaan laban sa mga pinuno ng iba pa, mga bayan ng Kanaan at ang pagsakop sa katimugan, Kabanata chapter 10. At ang huling pakikipaglaban sa timog ay nagbunga ng ganap na pagkawasak ng kapangyarihan ng mga Kananeo sa Palestina, Kabanata 11. Kasunod na maikling buod ng mga tagumpay ni Joshua, Kabanata 12, inilarawan na aklat sa pamamahagi ng lupain sa mga lipi ng bayang Israel, chapter 13-23. At itong pakinggan ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, kay Kristo, ito'y banal na salita ng Diyos. At kung paano nakipagtipa ng Israel upang paglingkuran, magpakailanman ang Diyos na nagpakita ng kanyang kapangyarihan sa kahangahangang paraan, chapter 24. Lord willing, next week. Para sa mga sumusunod na salinlahi ng mga Hebreo, gayon din sa mga kasalukuyang mambabasa, ikaw at ako. Ang pangunahing kahalagahan ng aklat ay hindi pangkasaysayan o historical, kundi pananampalataya, faith, saving faith. Ang aklat ay isang buhay na saksi sa pananampalataya ng Israel sa Diyos, na nagnanais itatag ang kanyang paghahari sa lupa at kanyang tinatawag ang kanyang bayan na makibahagi sa tagumpay ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagtanggap ng tipan, covenant, sa kanyang inaalok sa kanila. At yan ang kasaysayan ng Diyos. Mula sa walang hanggang ang kanyang tipan na siya'y magliligtas ng mga taong bumagsak sa kasalanan kagaya mo at kagaya ko. At walang ibang paraan. Genesis 3 and verse 15. Ang pangako ng tagapagligtas ang siyang dudurog kay Satanas. At sa takdang panahon ay naparito ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. So yan ay history na tuloy-tuloy. At nandito tayo sa kasaysayan ng pangako niyang lupa doon sa nagkakagulo ngayon na lugar sa Israel. Ay tinupad ng Diyos, bagamat sila'y alipin ng 400 taon sa bayang Ehipto na makapangyarihan, superpower. And God display His power. 10 mga salot at hinati niya ang dagat na pula. At nakatawid ang kanyang bayan ng ligtas. Isinarado at pinatay ang mga kaaway ng Diyos at ng bayan ng Diyos. Hindi siya nagkulang na pinakain sila kahit nang sila'y nandoon sa disyerto. At nakita natin ang kasaysayan ng pagtutuloy sa pagkamatay ng tao ng Diyos na si Moses, great man of God.
At si Josue napatunayan na tapat, na general, na lingkod ng Diyos hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. And that's why next week, sinabi niya ang famous word, "As for me and my house, we will serve the Lord." Ang tanong ko sa inyo, sa huling sandali ng inyong buhay, sa inyong retirement, ikaw ba ay magiging tapat pa rin sa Panginoon? That's the issue. Will you be faithful to the end in spite of? And that's the challenge at matuto tayo dito sa aklat na binasa sa atin kanina sa chapter 23. Sapagkat dito ay ipinapahayag sa atin mga kapatid ang pagdidiin ng pangailangan ng katapatan sa ating Diyos na tapat. At hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Dinidemand niya sa lahat ng mga mananampalataya na maging matapat sa Kanya hanggang sa retirement age o huling hininga ng buhay. And then may babala dito mga kapatid kay Kristo. Mga kaibigan, mga bata, kabataan, may babala ang Diyos. Remember, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero Diyos din siya ng hukom. Isang coin, pero may dalawa siyang mukha. Kaya yan ang chapter 23 na pwede nating hatiin sa dalawa. At ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo dito sa chapter 23 ng Joshua ay ito, ang ating mabuti, mapagmahal, at makapangyarihang Diyos ay nakikipaglaban para sa atin, para si biyaya, sa Kanyang biyaya, sa atin na mananampalataya sa Kanya. Kaya dapat lang na tayo'y tumugon sa ating Panginoon ng may pagmamahal, may pagtitiwala, may pagsunod, may tapat na pagsamba. Dahil kung hindi, imbis na tayo'y pagpalain, tayo'y pagpapaluin o pagpaparusahan. So ito ang ating Diyos, mga kapatid, na ipinahayag ng ganap kay Hesus Kristo dito sa Biblia. Purihin ng Diyos kumpleto ang impormasyon na kailangan mo sa pagtutubos ng Diyos, sa tipan ng Diyos. Wala ka nang kailangan pa na impormasyon sa katapatan ng ating Diyos. At dinidemand sa iyo at sa akin na ikaw ay maging matapat saan ka man dalhin ng ating Diyos sa Kanyang probidensya ng pagmamahal, ng loyalty, ng pagsamba, at pagtitiwala sa pangako niya na meron tayong new heavens and new earth. Kasama niya magpakailanman. Pero kapag hindi ka sumunod sa Kanya, sigurado din ang pagpapalo at pagpapala. So mga kapatid kay Kristo, anong gusto mo? Pagpapala, pagpapalo? O sa inyo din mga bata at kabataan, anong gusto nyo? Pagpapala o pagpapalo? Gusto mo ba ng palo ng Diyos? Mag-review ka sa kasaysayan sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ang Diyos talaga ay namamalo kapag matigas ang ulo, matigas ang puso. At kung tuloy-tuloy, wow, wasakin ka niya. Huwag kang matigas ang ulo, tumugon ka ng pagpapakumbaba. Tumugon ka ng may pagtitiwala at puno ng pagmamahal sa ating Panginoon. Dalawang bagay. Number 1, hatiin natin, 1 to 11. May dahilan. Bakit tayo dapat maging tapat sa ating tapat na Diyos? May dahilan, may reason, may bigat na dahilan. Kailangan kang hinigin na may dahilan.
Number 2, 12 to 16. Ang dadanasin kapag walang katapatan sa Diyos. Ang dadanasin mo, tiyak. Tiyak! Hindi siya nagsisinungaling. Sa lahat ng panahon, pag sinabi niya, sinabi niya. Yan ang ating Diyos. Number 1, 1 to 11, tingnan natin, mayroong reason, mayroong dahilan mga kapatid kay Kristo. Ano man ang circumstansya, ano man ang sitwasyon ng kalagayan mo ngayon, pareho din. Pareho ang kanyang dinidiman. Dahil sa kanyang katapatan. At ito, si Joshua, na batikang, literally sundalo, pero sundalo ng Diyos dahil malinaw sa kanya, ito'y patungkol sa Diyos, sa kanyang paghahari sa lupa. It is about this spiritual battle. At ito'y maliwanag kay Joshua. Hanggang sa kanyang pagtanda. Maybe siya ay 90 years old na dito. Remember sa chapter 24-29, namatay siya 110 years old. 110. At dito, alam niya na yan, na malapit na ang buhay niya, kaya siya ay nagsasalita dito. Anong sinabi ng salita ng Diyos? Pakinggan natin si Joshua mismo. Sinabi niya sa verse 1 and 2, at nangyari pagkaraan ng maraming araw na mabigyan ng Panginoon ng kapahingahan ng Israel sa lahat nilang kaaway palibot. At si Joshua ay matanda na at puspos na mga taon. Ay tinawag ni Joshua ang buong Israel ang kanilang matatanda, mga pinuno, mga hukom, at kanilang mga tagapamahala, at sinabi sa kanila, ako'y matanda na at puspos na ng mga taon. Maganda may pag-amin. Ako'y matanda na. Hindi naman may tatago. Naalala ko yung kaibigan ko na pastor ngayon, si Pastor Matthew. Sabi ko na magkasama pa kami, sabi ko sa kanya, I'm getting old. Sabi niya, no, you are already old. Ay, kailangan ko namang maging mababa na tanggapin talaga yun. At ito si Joshua. Tinawag niya ang representative ng bayan ng Diyos upang sabihin ang kanyang sinasabi sa lahat ng kabilang sa mga tao na kabilang sa tipan ng Diyos. Pero kapag iyong sinisiyasat ang puso ni Joshua, talagang parang kapareho ng Panginoong Jesus, ang kanyang puso ay hindi nakasentro sa kanya, sa kanyang mga ginawa, sa kanyang accomplishment, sa kanyang galing. Hindi ba't kayabangan yun? Ang lahat naman yan ay gawa ng Diyos. Kaya paalala sa lahat sa atin dito, sa ministeryo, ng salita ng Panginoon, anuman ang gawain na pinagkatiwala sa atin, nagawa natin ito dahil lang sa kanyang habag at biyaya sa atin. Wala tayong may pagmamalikan ni anuman. Kagaya ni Pablo sa 1 Corinthians 15, I am what I am by the grace of God. Dapat natin itong matutunan. We are reformed because our motto is a reform is always reforming back to the Bible, back to the feet of the cross, to the model, kung ano ang pagiging alagad ng Panginoon. So sinabi ni Derek Thomas, itong si Joshua talaga extraordinary, wonderful, sabi niya. As an old man, a man of 100 years ang sinabi niya. At siya ay concerned, hindi sa kanyang sarili, kundi sa future ng bayang Israel. Hindi siya nakapokus sa kanyang sarili, kundi siya ay nakapokus lamang sa kanyang soberanong Diyos. At yan ay magandang lesson sa atin mga kapatid. Right here, right now, ay kinakausap kanya dito. Kung may kakaibang espiritu ka, espiritu tayo,
ay matuto tayo dito sa tao ng Diyos. Ang concern niya, yung future ng taong iiwanan niya. Ang concern niya, ang kaharian ng ating Diyos. Ang programa niya ng pagtutubos. Ang kaharian at para sa atin ang iglesia ng Panginoong Hesus Kristo. Anong concern mo, kapatid? Anong concern mo dito sa Cubao Reformed Baptist Church? Anong laman ng puso mo? Alam ng Panginoon niya na hari at leader ng iglesia na ito. Magandang mag-review tayo sapagkat magdiriwang tayo next week ng ating 45th year, 45 taon. So anong re-reviewin mo? I-reviewin mo rin ang puso mo. Anong main concern mo dito? Si Joshua, ang pangalan ng Diyos. Ang mga tao na sila'y maging matapat kung siya'y wala na. Sila'y magpatuloy na magtiwala dahil may dahilan. May dahilan. So may magandang example talaga si Joshua kasi hindi na nilang in-acknowledge ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Sinabi niya dito, remember, ang inyong Diyos ay nakipaglaban sa inyo. Ikaw ay ikaw ngayon dahil sa Kanya. Ay may aplikasyon ito sa amin, sa atin. Tayo ay tayo ngayon. Remember noong wala ka sa Panginoon. Kung ano mang meron tayo ngayon. Mga kapatid, kay Kristo ito ay sa makapangyarihan gawa ng ating Panginoon. So dapat tayong magpuri, di ba? Dapat tayong magpasalamat. At yung ginagawa ni Joshua sa kanila, mga leaders, mga representative ng mga tao, at itong i-communicate nila sa lahat-lahat. At sinasabi dito sa verse 3, at medyo matinding salita ito, no? Malapit na siya sa hukay. Malapit ang matapos ang misyon na binigay sa kanya ng Panginoon. At makikita niya na ang Panginoon na kanyang minamahal na unang nagmahal sa kanya. Ang kanyang pinaglingkuran sa hirap at ginhawa, sa bingit ng kamatayan. Sabi niya sa kanila, at sinasabi rin ito sa iyo at sa akin, inyong nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoon ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Para sa inyo, nakita ninyo ang ginawa ng kapangyarihan ng Panginoon para sa inyo. Gusto kong bigyan ng diin talaga yan. Gusto kong ipukpok yan sa inyo at sa akin. Nakita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos para sa inyo. Sapagkat lumaban ang Panginoon yung Diyos para sa inyo. Ano yung opposite nun? Kalaban nyo ang Diyos. Pero ngayon siya'y lumaban para sa inyo. Hindi ba totoo yan sa ating buhay bilang mga mananampalataya at alagad ng Panginoon na tayo'y nakikipaglaban sa espiritual na labanan? The pride of life, the world and the devil. At yung ating natitirang kasalanan. Pero pinapaalalahan tayo dito mga kapatid kay Kristo. Ang ating Panginoon. Panginoon ni Joshua. Panginoon ng lumang tipan, Panginoon ng bagong tipan. Panginoon sa lahat ng panahon. Nakita ninyo. Siguro eye to eye. Nakita ninyo. Nakita nyo, dahil ito'y second generation. Si Joshua, nakita niya lahat ang nangyari sa Egypt. Pero itong second generation, nakita niya kung paano pinatay ang kanilang mga magulang. 40 taon, nakita niya ang pinakamahabang funeral service ni Moses. Pinatay ang lahat. 20 years above. Dahil mga reklamador at gustong bumalik doon sa mga paganong Ehipto. Nakita ninyo. Nakita niyo kung paano nakatawid kayo sa Ilog Jordan na pinigil niya
ang pagdaloy ng ilog, kapangyarihan ng Diyos. Nakita nyo ang pader ng Jericho na kasing lapad ng kalsada. Halos, I imagine. Pero nagiba. Umikot-ikot lang kayo. At turotot ninyo. Ayon sa utos ng iyong Diyos. At nagiba, kapangyarihan ng Diyos. Gawin mo nga yan. Ngayon, wala. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. At nakita ninyo ang pakikipaglaban sa mga bansa. At ngayon, kayo ay may mga lote na. May kanya-kanya na kayong partition. Mga halaman, mga puno, bunga, hindi nyo naman tinanim. Hindi nyo naman lupa. At nag-enjoy kayo ngayon. Sa inyo ba yan? Galing ba yan sa iyong kamay? Galing sa Panginoon. Ang Diyos ang nakipaglaban, ang Diyos ang nagkaloob. Pareho sa prinsipyo bilang mananampalataya. Hindi mo niligtas ang iyong sarili. Nahabag ang Panginoon. Efeso 2:1-3, patay, pasaway, anak ng kapuutan. And verse 12, walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. Pero ngayon, lahat ng positibo, anak na ng Diyos, pinatawad. Sasama sa Kanya, sa inihahanda niyang langit. John 14, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. I am preparing a better place for you. Kung saan ako nandun kayo. Forever. Revelation 21, wala nang pagluha. Wala nang satanas. Walang virus, walang pag-aaway-away. Walang tampuhan. Perpekto. Sa perpektong Diyos. At perpektong environment. Karapatan mo ba yan? Hindi, kapatid. Karapatan natin sa impyerno. Magpakailanman. Nakita ninyo. Naranasan ninyo. At yan din ang pinapaalala sa atin mga kapatid kay Kristo. Do not be proud that you are Reformed Baptist. Remember ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. At lahat ng yan ay kanyang kapangyarihan lang. Hindi sa iyo. At yan ang isasalin, ituturo sa next generation. Remember, awit 78. May paalala dito upang malaman ang iyong sunod-sunod na saling lahi na mga batang di ipinanganak na magsisibangon at sasabihin ng iyong kanilang mga anak upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at hindi malimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos upang huwag silang maging gaya ng kanilang mga ninuno, isang matigas ang ulo at salinglahing mapaghimagsik, isang salinglahing puso ay di ginawang matuwid at ang kanilang diwa ay di tapat sa Diyos. Mga kapatid, kay Kristo, kapag ikaw ay wala na. Anong gusto mong alalahanin ng iyong mga anak? Makinig kayo mga anak na maliliit ngayon at may mga mata kayo ngayon. Masdan ninyo ang inyong mga magulang at mga taong nandito dahil nandito kayo linggo-linggo. Yan ang sinasabi dito. Meron tayong responsibilidad. Hindi lang ngayon sa ating pamumuhay na maging tapat at mapagmahal. Ano man ang kalagayan. Upang ituro at ipakita ang modelo ng tunay na alagad ng Diyos. Upang sila din ay magpatuloy sa biyaya lang ng Diyos. Kumusta ka, kapatid? Nag-uusapan natin dito ang tipan ng Diyos kay Kristo. Marami tayong pagkukulang, pero si Kristo ang sinugo ng Diyos. Na ating tagapagligtas, hindi lang sa puot at sa impyerno, kundi sa ating karumihan. Sa mga natitirang kasalanan sa ating puso, patuloy siyang gumagawa. Ginagamit niyang lahat, Romans 8:28 and 29. Hindi para sa iyong ikasasama.
kundi para sa ating ikabubuti upang tayo maging mabuting mga anak ng Diyos at patuloy na binabanal. Ayon sa kanyang kapangyarihan at biyaya lamang. So tayo din ay mga witnesses. Nakita ng inyong mga mata ang ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ng pagliligtas, ng paglilinis sa ating kalagitnaan. Huwag tayong matabunan ng mga bagay na hindi sentro sa ginagawa ng Diyos ng pagliligtas at pagbabanal at paghahanda sa tahanang kasama ang ating banal na Diyos. That's why Hebrews 12, fix your eyes. Parang bakit yung kabayo, mayroong tapalodo rito? Bakit? Para ano? Fix your eyes unto Jesus. He is the author and finisher para faith. Sa pampalakas yan sa ating loob, mga kapatid, at magdiriwang tayo ng ating 45th year sa biyaya ng Diyos. Pero alalahanin natin ang ginawa ng Diyos at tayo ay tumugon ng nararapat. Ipinakita dito sa panahon ni Joshua, chapter 23, verse 5 and verse 9, pinarusahan ng Diyos ang maraming mga bansa. Nakita nyo yan. Binigyan kayo ng lupa na pangako ng Diyos. Nakita at naramdaman nyo yan. Verse 4. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Verse 14. Hindi lang ngayon, kundi sa future. Hindi siya nagbabago ng karakter. Kaya maaari tayong tumingin sa hinaharap ng may confidence sa ating Diyos na hindi nagbabago. Kahit pabago-bago ang lipunan at pagbago-bago ang iyong damdamin at pag-iisip. Hindi ang Diyos sa kanyang tipan, sa kanyang pangako, sa pagliligtas at pagkabanal ng kanyang mga tao. So yan ay challenge po sa atin, mga kapatid, na may Diyos tayo na gumagawa, nakikipaglaban para sa atin. Mga kaibigan, hindi ko lubos alam ang iyong mga kalagayan sa buhay. Sana maging Diyos mo rin ito ngayon. Huwag ka maghintay sa hinaharap o bukas, hindi ka sure. Hindi mo alam yung nangyari na binuksan dito sa China. Binigyan lang sila ng warning, 30 minutes. Binuksan yung dam. Tingnan nyo sa YouTube. Lubog ang kanilang bahay at ari-arian at ang kanilang mga milyones na mga sasakyan. Parang laruan lang na inaanod. Siguradong marami doon ang namatay. Remember 2 years or 3 years ago, yung earthquake namatay doon sa Middle East, somewhere in Turkey, 40,000. Remember yung gera dito sa Israel at sa Russia. How many? Ilan na mga namatay? Bata at matanda. Yung last time lang, di ba? Yung bomba, bumagsak doon sa Children's Hospital. Sa mga bata, kung naiintindi na kayo, gusto ng Panginoon, kayo din ay maligtas. So nakita ng inyong mga mata. So anong tugon ngayon? Ang hinahanap sa atin, verse 6 to 8, in summary, ay dito sa verse 6, sabi niya, magpakalakas kayo, magpakatatag kayo, na mabuti. Yan ang tamang tugon. Dahil nakita nyo, naranasan nyo ang makapangyarihang Diyos sa makatuwid, magpalakas tayo sa Kanya. Pareho sa Efesos 6:10. Be strong in the Lord and in the power of His might. Alam mo naman, alam natin mahina tayo. Lalo na sa gitna ng mga disaster, gitna ng mga controversy, gitna ng mga problema sa buhay, mahina tayo eh. Pero our God is mighty, strong, loving, gracious, merciful, faithful sa Kanyang tipan. Kaya ang tamang tugon, mga kapatid, dahil sa Kanyang biyaya, ay pinagkaloob sa atin ng pagsisising libre
at pananampalatayang libre kay Kristo at sa tulong ng Espiritu Santo, magpakatatag tayo, magpakatatag ka sa Panginoon upang magawa mo ang nakalulugod sa Kanyang harapan hanggang sa iyong retirement, hanggang sa iyong huling hininga. Sa biyaya lang ng Diyos. And then, tumugon tayo ng may pagsunod. Ang sinasabi niya dito sa verse 7, magpakalakas ka lamang, magpakatapang na mabuti. Ano? Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniuutos sa iyo ni Moses na ating lingkod, pareho sa chapter 1 verse 6 and following. Huwag kang lilihis sa kanan o sa kaliwa. Magpakatatag ka sa Panginoon. Sundin mo ang utos niya. At yan ang sinasabi sa Mateo 22:37-40. Love the Lord, your God, with all your hearts, minds and soul, and love your neighbor as you love yourself. Sa biyaya ng Diyos. Ikaw ba'y, kung tatayo ka sa harap ng Panginoon, o kaya nandun ka na sa huling sandali, yung last word mo, masasabi mo ba, ako'y tapat kay Hesus Kristo na nagmahal sa akin na tapat. Masasabi mo ba yun ngayon? Na may confidence at walang hypocrisy, walang pandaraya? Kung hindi, ngayon ay magsisi ka. Magbago ka ngayon. Alalahanin mo yung mga dahilan kung bakit. At ikaw, kapatid, ako ay tumugon ng may pagpatatag sa Kanya, pagsunod sa Kanya, at paghiwalay laban sa mga kalaban ng Diyos. Sinasabi niya, verse 7, second part, sa mga pagano, umiwas kayo. Hindi maaari ang nasa kadiliman at ang nasa liwanag ang magsama. Ephesians 5:11, huwag kayo makibahagi sa gawa ng kadiliman. Walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Verse 7, huwag kayong makihalo sa bansang mga pagano. At hindi nagbabago yan sa prinsipyo hanggang ngayon. Lalo na sa larangan ng pag-aasawa. And then, anong tamang tugon? Paghawak ng may katapatan. Kayo ay humawak sa Panginoon ninyong Diyos na gaya ng inyong ginawa. Hanggang sa araw na ito sa verse 8. Ibig sabihin ay loyalty, katapatan sa Panginoong Diyos natin. And so again, tatanungin kita, ikaw ba'y tapat sa Panginoon? Tapat ka ba sa Panginoon? Hindi siya nagkulang sa iyo. Paano siya hindi nagkulang noon? Hindi siya nagkulang sa iyo. Tandaan mo yan, hindi siya nagkulang sa iyo. Kung hindi ka tapat, huwag mo nang hintayin na ikay paluin. Ngayon ay araw ng biyaya. Magbago ka, kapatid, mga kaibigan, mga bata. Huwag mong subukan ng Diyos sa Kanyang salita. Subukan mo ang Kanyang katapatan. At tunay na iyong mararanasan ang Kanyang pagpapala. And so sa verse 11, ito yung tamang tugon. Dahil sa Kanyang mga ginawa sa inyong kalagitnaan, tumugon kayo ng may pagmamahal. Verse 11, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ibigin ninyo ang Panginoong nyong Diyos. Ibigin niyo siya. Mahalin niyo siya. Hoy kayo, mga dalaga at binata, alam niyo ibig sabihin ng pag-ibig, ano? Pero mag-ingat kayo dahil baka klase ng pag-ibig yan na K-pop o Hollywood o whatever kind of worldly love. God is love. John 3:16, unselfish kind of love. And sinabi dito, ingatan nyo ang inyong sarili, ibigin nyo ang Panginoon. Nakita ng inyong mga mata, naranasan ninyo, ibigin ninyo ang Panginoon na umibig sa inyo una sa lahat. Pareho din sa bagong tipan. Pareho sa sinabi ni Moses, Deuteronomy 6 verse 4, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ibigin niyo ang Panginoon. Walang bago. Ibigin niyo ang Panginoon Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. So ito mga kapatid, ang dahilan. Mayroong pagpapasalamat sa lahat ng kanyang ginawa.
at mayroong pagtugon sa kabutihan ng ating Panginoon. May pagpapakatatag sa Kanya, may pagsunod sa Kanyang utos, may paghiwalay sa mga kalaban ng Diyos, may paghawak, may katapatan sa Kanya, at may pagmamahal at pagsamba. Dahil may tipan tayo sa Diyos na nakipagtipan sa atin, na tayo'y Kanyang ililigtas ngayon at magpakailanman. Ito mabilis lang ikalawa, ang dadanasin mo kapag hindi ka tapat sa Diyos na tapat. Itong babala sa lahat, nakikinig ba kayo? At kayo na, ito, recorded ito, mapapakinggan nyo ito bukas. Pareho din ang sinasabi at tinatanong sa inyo, saan man kayo sulok ng mundong ito na gawa ng Diyos? Nagbigay siya ng virus, nagbigay din siya ng technology upang saan ka mang sulok na nakikinig ngayon na nilikha ng Diyos ay makita mo ang kapangyarihan at katapatan ng iyong Diyos na may-ari ng lupang nilalakaran mo. Hindi yan sa iyo, hangin na sa Kanya. At meron siyang pangako talaga, magandang lugar, isang bagong langit at bagong lupa. Nauna kung ikay lalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba, pagsisisit pananampalataya, nauna. Sa iyo na yan ngayon. Pero itong babala, simula sa verse 12 hanggang katapusan, nabasa natin kanina dito ang kapangyarihan niya na kayo'y tumalikod sa mga hindi mananampalataya. Huwag kayong makipagsipag-asawa sa kanila sapagkat sa kasaysayan, dinala sila sa imoralidad at sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Panginoon ay patuloy nangangako sa verse 13 na palalayasin ang mga natitira ninyong mga kaaway sa lupang ipinagkaloob sa inyo sa mabuting lupain. At yan ang pangako ng Diyos sa verse 14. Kaya nga sa verse 15, kung paanong lahat ng mabubuting bagay na ipinangako ng mabuting bagay ay gayon din dadalhin ng Panginoon sa inyong lahat ng masasamang bagay. Hanggang sa kayo'y mapuksa niya dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Kapag sinuway ninyo ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos, na Kanyang iniutos sa inyo at humayo at naglingkod sa ibang mga Diyos at yumukod sa mga iyon, ang galit ng Panginoon ay mag-iinit laban sa inyo. At kayo'y kaagad na mapupuksa sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa inyo. The key word here is certain, tiyak. Tiyak ang Kanyang pagpapala, tiyak din ang Kanyang pagpapalo at pagpaparusa. Ito'y babala ng pagtalikod. Huwag makipamatok sa hindi mga mananampalataya. Hindi ibig sabihin tayo'y lumayo sa mundong ito. Pinag-aralan natin na tayo'y ilaw at asin sa mundong ito, para sa kapurihan at kalawalatian lamang ng ating Ama na nasa langit. At yan ay paulit-ulit na tinuturo sa atin. Hindi maaari ang nasa kadiliman ay magsama na taga-kaliwanagan. Ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang Diyos-Diyosan na hindi lang mga ribolto, anumang bagay, tao na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, yan po ay Diyos-Diyosan na maaari mong ikapahamak. Kinakausap ka ng Diyos ngayon. Pero may particular dito na aplikasyon, mga kapatid, mga dalaga at mga binata. Alam ninyo ang babala dito. 2 Corinthians 6:14-15. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama mayroon ng katuwiran at ang kasamaan, o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman, at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Bilayal, o anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Santiago 4 verse 4. Ang mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos?
Kaya't ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Yan po ang salita niya. May katiyahan, may babala po sa lahat. Maraming example sa atin na sa kabila ng mga paganong kapaligiran, kagaya ni Daniel at kanyang mga kaibigan sa Daniel 3:16-18. Kahit na sa gitna ng panganib ng kanilang buhay, sinabi dito, verse 16, sina Shadrach, Meshach, ang Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangang sagutin ka sa mga bagay na ito. Dahil sila'y susunugin ng buhay. Kung mangyari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa hurno, furnace, na nagniningas na apoy 7 times hotter, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Yan ang mga halimbawa. Kagaya ng ating mga ninunong, mga Puritan, mga ninunong at mga reformer, kahit nasunugin ng buhay, sa biyaya ng Diyos, sila'y nanindigan. At ikaw, kumusta ka sa iyong buhay? Meron ditong katiyakan ng pagtuturo sa atin. May kalinawan, hindi malabo, kung paano tayo mamumuhay ng may pagpapasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos. At may babala kung matigas ang ulo, sinasabi niya sa verse 13, alalahanin mo, alamin mo ng lubos. Palalayasin kayo ng Diyos kahit dinala kayo dito sa sa pangako ng Diyos, sa makapangyarihang kamay ng Diyos, yung puhunan ng Diyos. Pagkatapos ay magpapatuloy ka sa katigasan ng iyong puso. Palalayasin ko kayo, and historically, ginamit ang masamang Babylonian Empire. Pinalaya sila doon. And in AD 70, winasak ang templo. Historic yan, historically. So wag matigas ang puso, kapatid, kaibigan. Huwag mong hamunin ng Diyos. Sabi, tiyak, kaya siya nagsasalita sa atin ngayon. Gusto niya na tayo ay matakot sa Kanya. Fear God and submit to His will. So, diyan ako magtatapos. Si Joshua ay nagsasabi, paalam mga minamahal kong kapatid. Farewell, my fellow men, fellow brethren. We fought the good fight. Continue to fight the good fight. As for me, ako'y papanaw na. Mamuhay kayo ng pagiging masunurin sa utos ng ating Diyos. Mamuhay kayo ng may loyalty sa ating Panginoong Diyos. Mamuhay kayo ng may pagmamahal at pagsamba sa Kanya, no matter what. Mga kaibigan, mga bata at matanda, siguro nakapanood naman kayo ng balita kung paano si dating presidente at ngayon ay kandidato sa Amerika, si Donald Trump, muntik siyang mamatay. Imaginin mo, kung hindi niya ibinaling ang kanyang ulo, tiyak ang bala na sunod-sunod. Patay na siya ngayon. Pero dahil sabi niya, probidensya ng Diyos, konting baling lang at tinamaan yung tainga niya. Ano sinabi niya sa speech? I feel that God is with me. And then sinabi niya, it is only by God's grace that I am standing
right now. Sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, mas lalong totoo yan. Bakit tayo nakatayo pa ngayon sa gitna ng lahat ng mga kaaway? Truly, God is with us. Who can be against us? And only by grace. Sa biyaya ng Panginoon. At mga kaibigan, gusto namin, masabi nyo rin na may confidence sa tunay at buhay na Diyos ng Biblia, na masabi nyo rin sa iyong sarili. Take note, hindi ito relihiyon, ito'y relationship sa Diyos. Nagsugod ng kanyang anak na kanyang pinatay upang hindi ka mamatay. At siya'y muling nabuhay at buhay magpakailanman. At muli siyang babalik at siya'y nag-aanyaya, come to me now! Gusto niya kasing maranasan ang lahat ng ito. Sa biyaya ng Diyos, masabi mo, God is with me. The God of the Bible, the triune God, the Lord Jesus Christ. He is my Lord. He is my Savior, my Redeemer. I love Him because He loved me first. And I want to be with Him forever and forever, ayon sa kanyang pangako, ayon sa kanyang tipan. And by grace, by God's grace, I am what I am. By God's grace, I will finish the race until the end. Let us pray. O aming dakilang Diyos, salamat sa iyong revelation sa Biblia. Salamat sa buhay ni Joshua. Hanggang sa kahuli-hulihan ay napanatili niya sa iyong biyaya at ang Espiritu Santo. Ang pagmamahal sa iyo, ang katapatan sa iyo, ang pagpapasalamat sa lahat ng display mo na iyong ipinaranas sa Kanya. At kami ay higit doon ng naranasan na nasa bagong tipan. O aming dakilang Diyos, mga kapatid namin, kami na mga kapatid sa iyo, ay tunay po na natuto sa iyong salita upang lumagub din kami, Panginoon, lalo na magdiriwang kami ng ika-45 ng iyong katapatan, na kami ay patuloy na ma-reform ng pagmamahal, ng pagsamba, ng pagsunod sa iyo para sa iyong kapurihan. Magligtas ka po sa aming kalagitnaan ayon sa iyong hindi masukat na biyaya at awa. Ang lahat ng ito ay para lamang sa iyong kalawalhatian sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.